What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Trending o viral ngayon sa social media ang pag-live ng isang adik na pulburon na kung saan tinuturuan pa ang mga kabataan sa kung paano gamitin ito o sa kung paano humithit ng tama. Grabe naman yan. Na kung mababasa nyo ang comment section, punong-puno ng galit ang dama ng taong bayan sapagkat wika nila ang dapat sisihin di umano nito walang iba kundi itong si Junior na magpahanggang ngayon walang tugon pagdating sa hair follicle test. Grabe naman talaga yan. Nananormalize na talaga no sa ating bansa itong pagpupulburon simula ng malaman ng taong bayan na kahit ang ating presidente gumagamit na rin ng pinagbabawal na gamot di umano. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pang balita na inaatake ngayon itong ginawang paayuda ni Tatay Digong noong panahon ng pandemya. Napilit na dinedepensa ng bangag na dapat di umano matuwa tayo, magalak sapagkat namimigay sila ng pera ngayong panahon ng eleksyon. Grabe talaga, wala sa katinuan. Malinaw naman na vote buying ang kanilang ginagawa. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong na namigay ng ayuda noong pandemya sapagkat emergency yon. Walang trabaho ang mga Pilipino. Sarado ang mga establishmento. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Dahil alam mo Marlon, talamak sa online ngayon ang pagiging open ng isang addict sa kanyang ginagawa na binavlog niya ang proseso ng paggamit ng S. Ano na no? Parang halos linggo-linggo, halos Oo. every other day may iba-ibang lumalabas na video kung saan yung ilan nating kababayan lantaran na kayagan yung ginagawa nilang pagsingkot. Oo na normalize ba Marlon? Kasi for you to make use of a social media platform, free free outlet to everyone else, a kid, a minor or the youth can access. And ganyan freely. kalalakas ang loob niya. Yes. Alam mo Why? kasi ang katwiran nila yung presidente nga namin sumisingot. Kami pa ba? Yeah. These people were led by example. Di ba? Follow the leader. Ikaw na. Kung ano ang ginagawa. Ang problema naman dyan, Marlon, kung ano ang ginagawa ng matanda, tama sa mata ng bata. Matagal na, matagal na kasabihan yan. Alam mo yan. Alam natin Pwede yan. natin tong ilapat sa usaping politika, no? Usapin ng pamumuno. Kung ano ang ginagawa ng boss mo na mali, na bisyo, nagiging tama sa mata ng mga kababayan. Yan ang nakakatakot kasi online pa Marlon, nasa internet and you know how borderless the internet is. Kung magano sa tatay, no? Wala kang karapatan na ama na sitahin yung anak mo na huwag gumamit ng ipinagbabawal na G dahil ikaw mismo may bahid dungis sa paggamit ng ipinagbabawal na G. Ayan na nga Marlon, dyan sila na nababalikan ngayon dahil unang araw ng kampanya, February 11, noong mag-launch ang kanilang alyansa. Unang-unang kumasa ng negatibong pangangampanya ang Marcos Jr. Nagulat ka rin? Nagulat ako. Ako nagulat Hindi ko ako. inaasahan yun. Dahil yung finally, this weakling marshmallow Marcos Jr. grew balls and he made sure to show everyone how big his balls are. Pero dito sa ganitong paraan ng paninira, napaka ng dating. It didn't make him a stronger man that we expected him to become. And it didn't make him na ma-recover yung mga shortcomings niya as a leader of this country. Mali, ang cheap. Ako na-chipan talaga. Tama, Chip. And nagulat ako kasi hindi ito siya. Tama. Hindi siya nung senador siya. Hindi natin. Mr. Chill siya eh. Hindi talaga ba? siya pala Hindi ko siya Hindi mo siya nasubaybayan nakita na palaway. And yun nga sabi ko nga binanggit ko na nung nakaraang vlog natin na kahit nung debate nung 2016 presidential national elections, di ba? So pareho silang kandidato sa pagka-vice presidente ni Alan Peter Cayetano. And pareho nilang presidente ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katakot-takot na pambababoy ang ginawa sa kanya. Yung ginamit kong pambababoy kasi talagang sobra yung pang-insulto, pangliligwak, di ba? Yung pambabartagol sa kanya. Pambaboljak na ginawa sa kanya ng Alan Peter Cayetano. Pero siya chill lang. Tapos nung 2022, hindi natin siya pinalaki ng ganyan, kumbaga, di ba? He was spoon-fed of the right words to utter. Or utter ba o uter? Uttering Ferdinand Fernandez. Ingay ng tricycle mo, Marlon.
He was spoon-fed of the right words and the right sound bites to say because people around him back then cared for him. Pero ngayon, Marlon, no, isasalang mo ang tinatawag mong presidente ng bansang ito, pero bibigyan mo ng isang panulat na panimula na babasahin niya na ang bababoy ng salitang ginamit. Nandun ang salitang ano, Marlon? Suka. Nandun ang salitang, ano yung pimp? Lagi ko nakakalimutan yung pimp. Bugaw? Bugaw. Meron siyang salitang bugaw na sinama doon. Napaka-unpresidential ng mga ganung salita. Ito yung isang quote card na lumabas sa kanya. And ito yung direct, siguro sinabi niya, no? Tingnan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanila ang kasabot sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya. Pinabayaan ng ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Grabe, no? no? Parang he didn't name names, Marlon. But Meron kang guts na sabihin ito, pero parang kailan lang humingi ka ng tulong, lumapit ka ng tulong sa mga taong sa particular na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. na pinaniringan naman niya obviously dyan. Tapos ngayon aatakihin mo na patungkol doon sa paggamit ng pera ng pandemya. Si Rodrigo Roa Duterte, na dating presidente, na sinundan niyang presidente, na nagdesisyon na walang kaabog-abog na ang ama niya, ang ama ng isang Marcos Jr. ay karapat-dapat lang na mailibing sa libingan ng mga bayani nang walang pag-aalinlangan. Yeah. Yon, yung taong hindi niya nirespeto. Yung isang Rodrigo Roa Duterte na ama ng vice-presidente ngayon, na Sara Duterte, na hindi nang himasok sa panliligaw niya na maging partner niya or political partner niya ang isang VP Sara sa entablado ng unit team, 'di ba? Kung ako Kung tutuusin nga, pwede niyang pagbawalan, no? Ang kanyang anak na si VP Sara na huwag makipag-alliance dito kay Bungit. Pero hinayaan na lang sapagkat bilang matalik na kaibigan ni Amy Marcos at tuloy ang panliligaw sa kanya, nag-agree na lamang itong si VP Sara. Na ngayon hindi niya aakalain na bubudulin pala ito, no? Matapos ang ginawang pagtulong sa kanya. Grabe talaga ang kawalang utang na loob nitong si Junior. tatay at alam ko lahat ng kalokohan, pero dahil ginagalang ko at nirerespeto ko yung desisyon ng aking anak, hindi ako nang himasok. Pinaubayan niya doon sa anak niya. Tama. Pero yung ibinalik nilang klase ng respeto, wala. Parang Baboy. ginamit niya yung salitang pandemya. So Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo na mahagi ng ayuda nung panahon ng pandemya kasi kinakailangan. Walang taong lumalabas, walang nagtatrabaho, naka-lockdown tayo. Diba? Hindi normal yung sitwasyon na yun. So kinakailangan mamudmud ang gobyerno ng pera sa taong bayan. Pero ngayon, kahit walang pandemya, namamahagi ka ng ayuda? Bakit? Anong utak meron ka? And you prioritize giving ayuda over your supposedly projects na makakapagpaalala sa'yo sa mga tao. Ito, Marlon, wala man lang tayong long-term projects You na nakikita. prioritize giving ayuda, pero yung PhilHealth, siniro Walang budget mo. Oo. Kung talagang tunay na may malasakit ka sa mamayang Pilipino, dapat hindi nyo na pinakialaman ang pondo ng PhilHealth. Hindi nyo na pinainitan. Pagkus sa halip, dapat dinagdagan nyo pa. Ganyan kayo kawalang puso, ganyan kayo walang malasakit sa taong bayan. At ang iniintindi nyo lang ay mamahagi ng ayuda dahil panahon ng eleksyon at gusto nyo mahikayat ang taong bayan na kayo ang iboto o yung mga Correct. manok mo ang iboto. Nakakaano yan, Marlon? Kumbaga sa pag-i-envision mo ng future mo sa bansang ito, wala kang nakikitang good future ahead of you if this kind of leadership will go on. Di ba? Lalong-lalo na, Marlon, marami sa ngayon ang, I believe, engaged na ang youth or yung age, yung population demographics ng Tama. 18, sabihin na natin 18 to 25, no? Hanggang 33. O sabihin na natin, ay, pasok ako. Salamat. Kaya ko pinasok sarili ko hanggang 33. Saan ka doon? 33. 31. Pasok. Hindi kikil ako sa'yo. Hindi, yan Marlon, yung mga yan yung mga futuristic. Futuristic. Yan yung mga, ang concern nila is who will I be if I stay in this country in the next 5 years? Di ba kapag nagja-job interview, yan ang tanong sa'yo, what will you be in How the do you next see yourself job in the next 5 the next years? 5 years, Di ba? Tanungin kita, under this kind of leadership, saan mo nakikita ang sarili mo in the next 3 years? Kasi ibigay na natin sa kanya yun. Pag 6 years ang term niya eh. In the next 3 years, saan mo nakikita ang sarili mo? Madali bang makahanap ng trabaho for you? Will you see yourself traveling Asia, Europe, or wherever you want to go? Ano ka ba? Food secure ka ba? Is the peace and security of this country stable for you to say na pag umuwi ang mga anak ko
safe sila dito. Kung tutuusin mga kababayan, dapat ka-level na natin ang mga ibang bansa, no? Na ang kanilang mga ordinaryong mamamayan nagiging maunlad na ang pamumuhay. Nakakapag-travel na once a while dahil sa maayos na ang pamumuno ng kanilang gobyerno. Pero anong nangyayari ngayon sa administrasyon natin? Bakit naman po ganito? Na kaysa pasulong paurong pa nga. Nilulugmok pa tayo sa kautangan na kanilang ginagawa. Grabe. Kaya ang kawawa dito tayong mga ordinaryong mamamayan at hindi sila na mga pulpul na politiko. Kaya engot ka na lang kung makikisimpatsya ka pa sa pagiging bangag ng mga ito. Or 3 years from now, may makikita ba tayo, mapapadaan ba tayo sa isang area? Uy, may bagong tulay dito. Ayun. May pinagawa. Oo. Di ba? And do you, Effective na yung flood control. wow, Di hindi ba? na bumaba. Hindi na bumaba. Kung babahaman, hindi Oo, ganun oo. kagrapal at walang mamamatay ng 200 katao sa Yes. Bicol region pa lang. And Diba? yung wow factor, Marlon, na finally merong copy-paste ng isang heart center sa Visayas and Mindanao. Oo, no? Merong PGH sa Visayas and Mindanao. Or yung sa wakas, Mm. naging 20 pesos na rin Ang yung per kilo ng bigas. Di ba? And sa wakas, yung dating presyo na 5 piso, ang isang tumpok ng bawang, sibuyas, kamatis, Mm. mabibili ko na ngayon. At sa wakas, Marlon, no, pwede na nating 12 hours ang aircon dahil hindi mahal ang kuryente. Di ba? Kasi At- subsidized ng gobyerno. At sa wakas, natupad yung yung pinangakong digital infrastructure no? na kahit saan yung wifi mabilis Oo. at hindi mabagal, di ba? You stay connected all day, no? Na hindi ka rin nagwo-worry na ma-disconnect ka from your either Yung- online yung business, di ba? Yung sa pamilya mo, you can easily access and call them again. Mataas at mabilis ang signal, minuto, segundo. Imagine mo Ganda ang no? ginhawa sa sa ekonomiya, Marlon, kung ganun kabilis ang iyong internet at hindi mahal ang sigil, ha? Sobra. Oo. Wala Alam mo nung mabilis ngayon? Mm, Ang mabilis ngayon yung pagbulsa ng multi-billion pisong pera ng taong bayan. totoo yan. Nakakalungkot. And balik tayo ron sa paninira ni Marcos Jr. Nanira ba siya? Hindi naman totoo yung mga pinagsasabi niya. Pero kasi, Bumabaklas. Kasi yung paninira, sino ba sinisiraan niya? Yung mga nasa Team Suka? O yung mga nasa ini-endorso niyang kandidato ngayon sa pagkasenador? yun kasi, Marlon, kaya ko naitanong sa'yo, nanira ba siya? Dahil, this time, every time na magkakaroon ng sortie ang bagong alkansya ng Pilipinas, nakadalawa na sila when they started in February 11 and now in Sa Lawag, sa Iloilo. So, sa Ilocos good- region yata, sa Lawag, Negros tapos Island. Iloilo. In Iloilo, nagpapapress con Iloilo, sila. syempre courtesy ni Congresswoman Janet Garin na yung mga barangay captain doon Mga na bata gusto niya. mga bata niya Mm. na pinapakiusapan na wag nang suportahan ng isang Attorney Vic Rodriguez. Wag ganon, madam. Kahit anong pangangampanya ng mga bangag sa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas, wala siyang mapapala. Duterte pa rin ang sigaw ng taong bayan. At tong mga ginagawa ng bangag na negative campaigning, sinisira na lamang ang kanilang figura o imahe sa taong bayan. Kaya kung ako sa kanila, tigilan nila ang pangungutya laban sa kampo ni Tatay Digong. Oo nga, Wag ganon, no? ma'am. Okay, we go back, no? Babalikan natin yan. But we go back to yung backlash ba ng ginawa Sige. ni Marcos. Marlon, tinanong kita, nanira ba siya? Because ang ginagawa ng mga kada kandidato niya ngayon is maghugas kamay. Parang taliwas, detached doon naman sa kanyang kalidad ng pagharap sa tao at yung sa speech niya. Kasi ang lahat sinasabi, ayan ho, sentimiento ng presidente. Hindi ho namin sentimiento. Bakit nando kayo sa isang entablado? Yeah. Di ba? And Pangulo niyo mismo nagkuwakakalat, yung ba ibig sabihin? so, Tapos yun ngayon, ay nililinis nila kayo. naghuhugas kamay sila. Mm. Actually, hindi lang naman paghuhugas kamay ang gulo, kaya kabi-kabila ang presko na ginagawa nila. Kasi nagda-damage control talaga sila. Yes. And pilit nilang gumagawa sila ng iba't ibang issue araw-araw para mapagtakpan ang usapin do sa blankong BICAM report Correct. na ito ang dudurog sa Administrasyong Marcos para mapanagot ang mga responsableng opisyal kung bakit pinirmahan ang GAA sa kabila ng katotohanan na blanco ang bicameral committee report. At yun na nga ng mga kababayan, napakalayo talaga ng administrasyon ni Tatay Digong dito sa administrasyon ni Bangag na ngayon idamang-dama ng taong bayan ang kahirapan sa kanilang pamumuhay. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.